bumaba na yung mga bangag. Okay. So, wow, bongga si Inday Sara, no? Bongga si Inday Sara at grabe yung mga, sabi ko nga, yung kanyang mga one-liner, two-liner statements sa kanyang mga interview, mga kababayan. Dahil recently, tinanong si Inday kung ano daw ba talaga ang reason kung bakit siya ay nag-resign. So, based sa kanyang statement, na kailangan ng sit-down o kailangan mag-meeting sila ni Ngagva, Marcos Jr., Singhuter, na dahil may mga nagkabuhol-buhol yung kanilang mga layunin, about sa trabaho. And you know that already kung ano yung reason ng pagkabuhol-buhol, di ba? Nung bago daw siya pumayag na mag-tandem as Vice President, may mga pag-uusap sila like personal, of course, personal, and tungkol sa trabaho. Kaya si Inday Sara ay napapayag. Well, alam ko na yung personal na yan. Okay, ulitin natin. I know, not personal. Yung pangyayari na yan. Okay? Na-report na natin yan dito sa inyo in the past. Pero balikan natin, mga palangging. Dahil sa panahon ngayon ay umiikot na ang tumbong ni Kuting at ng kanyang asawang ahas. Ahas talaga si Lipunan. Pero gusto ko lang balikan ng eksena, di ba? Kaya na, I don't know, ayoko naman sabihin ito yung sinabi ni Inday. Pero ito ay akin lang sa puting ahas, di ba? Ayon sa ating puting ahas, kaya si Inday ay napapayag ni Marcos Jr. at ni Senator Amy Marcos kasi nga nabudol siya. Nabudol ni Marcos Jr. at ni Senator Amy si Inday. At binudol din ni Marcos Jr. yung kanyang kapatid. So, ganun talaga. Ganun ang DNA ng isang bangag. Sabi nga, kapag ikaw ay wala sa tamang kaisipan at ikaw ay, nababalot ng pulveron, pulveron flavor, whatever flavor, o pulveron alkitran flavor ang iyong juta, hindi ka talaga magkakapag-isip ng tama. But anyway, alam nyo na, di ba? Alam nyo na ang chika boom boom na what? Kasi ang usapan talaga dyan, ayon sa aking juting jahas, na si Amy Marcos at si Inday talaga ang magtatandem para daw sa pagbangon ng Pilipinas dahil alam ni Amy na yung kapatid niya talagang sumisinghot ng pulburon. Kaya nga nabudol din tayo. Talagang nabudol talaga tayo. So, naalala niyo dati during the campaign, mayroon pang marriage made in heaven kung saan si Inday ay nagninang sila somewhere in Cavite ba yun? Kasama si Kuting, yung mga ganong dramatization. Nabudol talaga si Inday kasi sabi ko nga, yung pag-inobserbahan mo si Inday Sara, unang-una, she's young, at nakuha siya sa mabulaklak ng mga pananalita, at ganito kasi talaga yung mga scammers. Ang mga scammers, ang mga budolero at budolera ay gagamit talaga ng mga matalinhaga, mabulaklak na salita, gagamitin pa nga yan ng Diyos, gagamitin pa niya yung pamilya, para lang mabiktima ang isang binibiktima katulad ni Inday Sara. And now, nakita nyo naman kung ano nangyari sa Pilipinas. So, doon sa statement ni Inday, alam na natin na talagang binigo siya ng Bangag Jr. sa mga pangako niya patungkol sa trabaho para sa Pilipinas. Dahil nakita nyo naman, di ba, according to Bangag Jr. during the campaign, na itutuloy niya yung continuity, okay, sa mga magagandang ginawa ng Pangulong Duterte. Alright? Napakaganda yon. Ulitin natin, there's no perfect administration. But at least during Duterte time, marami talagang mga infrastructure na mga pinatayo si Palangga. Okay? Si Pangulong Duterte. Pero kay Kuting, anong pinatayo niya? Diba? Pinatayo niya mula sa pagkadapa ang mga smugglers, sindikato, mafia, lahat yon pinatayo niya. So, binudol tayo. Diba? Ano pa ba yung mga pagbubudol sa atin ni Bangag, diba? Imagine mo yung drama niya na
friends to all, enemies to none. Hindi tayo makikipag-away. Isang bahing lang yan, Marlica. Diba? Mga interview natin in the past, isang bahing lang ng China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Kaya dapat tayo ay friends to all, enemies to none, chuchu-chuchu. Isa yon. Kapag ako ay nahalal, 20 pesos na bigas, ang pabababain natin ng 20 pesos kilo na bigas, ang mga OFW, makakauwi na sila. Ang pag-abroad ay isa na lamang choice, hindi na necessity. Mukhang ginaya niya pa nga yung speech na yun kay Leni Robredo. Right? Remember that. So, and I don't think na irreconcilable. I think ang kanilang pag-balljack nila kay Inday Sara, pag-hire ni Lisa Tanas ng mga ops, black ops, ang pag-hire ni Lisa Tanas ng mga bots, ang pagbayad ni Lisa sa mga mainstream media to destroy Inday Sara ay kahit kailan hindi mapapatawad ng mga palanggang gising. Okay? So now, malinaw dahil si Inday ay nagbigay na nga ng statement na hindi siya a-attend sa sa state of nothing achieved ni Bangag Jr. At ang sabi niya, manonood lang daw siya, mananatili lang daw siya sa Maynila, baka hindi natin alam. Meron pa bang magaganap na sona? I don't know, it's up to you. Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Excited ba talaga kayo sa video? Well, di ko masagot diba? Kung ano talaga magaganap mga hitad Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Anyway, ngayon mga palangga, eto lang yan. Si Ma'am Rebecca Ogata, si Barkadahan Forever, okay. Bakit kailangan matanggal na ni Bangag? Nagsalita na ang taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Recently, yung Pulse Asia, di ba? Kung tutusin, kayang bayaran ni ni Bangag Jr., Lisa Tanas para i-twist ang trust rating result. Pero bagsak si Marcos Jr. Patuloy siyang bumubulusok. Okay? Last time yung nag-release siya ng trust rating 57%, now 52%. While Inday sa tabuan 71%. At Mindanao and Visayas, Mindanao, sunod-sunod 95% siyang palangga ng mga Mindanao. Ibig sabihin nagtitiwala kay Bangag, hindi nagtitiwala kay Bangag Jr. at kay Inday ay talagang bonggang-bongga ang pagtitiwala ng taong bayan. Okay? At tignan niyo naman yung demeanor, di ba, ni Inday. Talagang very kalmado siya at pa-cute-cute lang ang hitan. Parang cute na yung pasanggawal. Hindi niya kailangan magpa-cute. You know what? Hindi niya kailangan sabihin cute siya. Hindi katulad nung isang, yung kidnapper. Okay? Hindi niya kailangan magsalita ng, hindi ba cute tayo? Tapos mukha ka namang ulalo, alam mo yun? Anyway, so hindi talaga umubra ang paggamit ni Marcos Jr. ng pondo ng bayan, which is ayuda everywhere. Diba? Band-aid solution together with his tambaluslos na pinsan. Na bulusok, wala talagang amor ang taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, mga palangga, ang pagmamahal ng isang tao, whether kamag-anak, pag-ibig, co-worker, friend, o kaibigan, hindi mo kailangang suhulan. Okay? Ang isang tao, hindi mo kailangan kahit sinong taong suhulan para mahalin ka. Diba? Magpapanggap lang yan na mahal ka, kunwari. Pero pag talikod mo, wala na yan. Diba? Gagasusin lang niya yung pera o yung regalo mo. Diba? Natutuwa lang yung mga materialistic dyan na mga kampo ni kampo ng Jim Pierre, no? Yun. Anyway, hindi mo pwedeng pilitin ang tao para gustuhin ka. Yan ang ginagawa ni Bangag Jr. Kaya kahit anong gawin nila, do you remember
On the 21st of September, magkaraoke na lang tayo. Okay, balikan natin para medyo light tayo. Okay? Remember, mga kababayan, noong January this year, 2028, nagsisimula na itong mga hakbang ng maisog. Oh, anong ginawa ni Marcos Jr. doon? Tinapatan, nagbigay ng ayuda sa Luneta. Then, kahit anong tapat niya, mataas pa rin ang views na mga maisog. Mataas pa nga views natin dito eh. 'Di ba? Doon sa kanilang pagbibigay ng mga ayuda. So kahit duldulan mo na sa Ilonggo, Balanaday, kahit duldulan mo na day ng mga regalo ang isang girl lalo, hindi ka mamahalin yan. Okay? Well, later pwede ma-develop, pero paano ka man ma-develop sa isang bangag at saka isang tambaluslos? So, ang point dito, mga kababayan, kahit na umikot hanggang, pwede niyang spin yung ulo niya at i-wiggle na yung kanyang paa, dalawang magpinsan, hindi pa rin magugustuhan ng taong bayan yung ginagawa nila. Kasi po, mga palangga, hindi sila nagde-deliver ng result in terms of livelihood programs. Stability, sustainability, lahat ng liti. ang pinidinudulot nila, insanity. Okay? Tignan na yung mga tira nila. Diba? Tignan ninyo ang mga paggigipit sa atin. O, alam nyo na yung mga paggigipit na yan. Halos everyday, pinag-uusapan natin yan. So, ito yung napapala natin, na sabi ko nga, parang ang Pilipinas ay isinumpa ba tayo ng Gimpierno kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng namumuno sa atin na hindi naman kayang mamuno dahil abala sa pagsisingot ng pulburon. Gusto niya ba ng video? Gusto niya ba ng video? Anyway, I don't know. Wala akong alam dyan. But anyway, So mga kababayan, ilan ba bang kapalpakan ang kailangan ipakita ni Bangag Jr. at ng kanyang kampon? Okay, ang kanyang asawa na mastermind sa lahat ng mga kasamaan sa Pilipinas. Ulit-ulitin natin para kung may kulalya. Smuggling, bribery, extortion, kidnapping, pulboronic, high crime and everything, pakalat-kalat. Okay. Now, mga kapalangging, eto na mga eksenang kaganapan. Ayon, di ba parang nabangit ko na ito kagabi, ayon sa ating Juting Jahas, okay, ay magpapanggap si Bangag Jr. na aping-api during the SONA. Okay, ito nga, nire-report ng media. Presidential Communications Office, o yan, yung mga nagbabayad ng trolls dyan. Presidential Communications ay numero 1 nagbabayad ng trolls at ng mga AI para mag-comment sa kanilang mga page para kunyari maayos ang ginagawa nila. Pero kahit magbayad sila ng AI, trolls, hindi mananaig ang kanilang kaletsehan dahil kayo ay gising. O, sabi dito, the president is on top of his SONA, diba? State of nothing achieved, and is in the process of finalizing his speech. Julul, pinagloloko mo ang bayan. Sabi ng balita, he has no engagement today because he is preparing for the SONA. Baka naman nagpe-prepare siya ng sisingutin niya. Hindi totoo na si Marcos Jr. ay hands-on. Ako ang makakapagsabi sa inyo niyan. Ilang beses ko siya in-interview. Hindi siya nagpapa-interview sa akin ng walang advance question. At nagsasuggest pa siya, kahit yung anak niya, si Sandro Marcos, okay, na nakakaklase niya sa Singhooters, you know, ay nagsasabi na ito ang gustong itanong sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, I am guilty sa paggamit nila sa well, it's not really paggamit nila sa akin kasi I'm not being paid by this budolera. Kasi once na sinabing ginamit, well, somehow ginamit ka, nakinabang ka. Ako,
financially, whatever, wala akong pakinabang sa kanila, o di ako nakinabang sa kanila, kahit 5. Nabudol lang talaga ako, right? So ngayon, sabi ni Arcelia Zenia, thank you palangga from Hong Kong. Okay, now, anong ibig sabihin nito, mga hitad? Ulit-ulitin ko ha, paninindigan ko sa inyo. Kapag ini-interview ko si Bangag, okay, kung kayo ay nakaka-follow sa akin, wala talaga kaming parang mararamdaman mo na friendship interaction. Nararamdam na wala yung parang, you know, you're close or you're friends. Kasi ang ka-close ko dito yung ahas, yung si Satanas. Yung Satanas, si Mudlo, Budlo, Butod, lahat na lang, kompleto, nakuha niya lahat. Kumbaga sa award, sa, you know, sa Oscar Awards, lahat nakuha niya, o sa FAMAS Award nakuha niya. Wala ang katotohanan na si Bangag ay hands-on. Hindi yan totoo. Kasi hindi siya makapag-isip ng tama. Hanggang basa-basa lang siya. Even si Liza Tanas ay hindi yan makapag-speech ng impromptu. Sinabi mismo ni Ahas sa amin, I think nando doon si Pebbles, you know, nung pumunta ako sa headquarters, paulit-ulit ko itong kinakwento sa inyo na binibida niya, itong si, yung First Lady Ahas, na nag-speech siya somewhere in Visayas. Tapos may binabasa siya, Bisaya yung mix, yung kanyang speech, nasa kupon, you know, bond paper, ganyan. Pinalid daw ng hangin. Ang sabi niya, hindi niya alam yung sasabihin. Kasi yung speech niya, hindi ito nanggaling sa isipan niya, dahil may nagsulat, at hindi rin nanggaling sa puso. Ganon po kapag ang tao ay hindi isinasa puso o isinasa buhay ang layo para sa taong bayan. Kasi hodang, mapalid ng hangin yung speech na yan, okay? Kaya mong mag-impromptu. Kasi you know, by heart, from here, kung ano yung sasabihin mo, na-internalize mo na. Hindi man sunod-sunod ang pagkakamada ng mga pananalita, ng mga sentences, mga kababayan, pero yung content o konteksto o yung thoughts ng iyong sasabihin ay nandoon. See? Alam nyo na ang eksena na yan. Kaya hindi yan totoo. Now what? Nagbabangag na si Bangag, kunyari walang engagement. Baka nagpa-party na naman sila. Nagpa-fireworks na naman. So kaya talagang bubuluso. Kaya nga, sige, magpakalumanay ako ngayong araw na to dito sa men and women in uniform at sa inyo. Kailan kayo kay Kilos? O gusto nyo ng video? Gusto nyo ng video? Okay, I don't know. Hindi, yan lang muna ang pwede kong sabihin sa inyo, mga hitad. Ngayon, ano ba ang nangyayari sa ating bayan? Lahat ng kabinete, kunyari nagsusuna ako, mga kababayan, o persona ito, halos lahat ng gabinete ni Bangag Jr. ay palpak. Pumunta na lang tayo sa Department of Tourism. Akalain ninyo na ang Banawi Rice Terraces ay na lipat sa Benguet. Anong klaseng purul ng utak ng mga inappointee ko team? Si Frasco ba isang Bangag? Hindi mo pwedeng sisihin ang nagsulat nun. Diba? Kasi yun know, yung contractor nun, sino man yung nag-print noon. Kasi dahil ikaw ay may mandato, Frasco, at ang iyong mga technical chuchu group at ang iyong mga staff, kung kayo ay para sa Pilipino at ginagampanan nyo ang inyong trabaho, nakatuto ka. You have to make sure na yung ini-imprenta ni Palangga, okay, na taga-printa nun, ay tama. Akalain ninyo mga kababayan, inilipat ang Banawi Rice Terraces from Ifugao to Benguet. Nakakaloka. Nakakapraning yun. Tapos anong ginawa nila? Lumulusot pa. Na ang sinisisi yung I don't know, tama ba? Ang sinisisi nila yung nag-print. Eh di mga julul, sisisihin, wala ba silang i-oversee nila o oversight committee na parang, tama ba yung piniprint na mga ito? Nakakahiya sa buong mundo na simpleng arithmetic o simpleng sibika at kultura, di ba? Doon yung sibika? Oh, I miss.
miss ko yung kabataan natin. Simpleng sibika at kultura, simpleng history, okay, na dapat ay alam ng Department of Tourism. But anyway, ang realidad, may mga kamag-anak. Meron talaga tayo mga kababayan, even me maybe, na pwede kang magkamali. Saan ba nga yung ganitong lugar, di ba? Parang akala mo is ganito, ganyan. Okay, dati nga. Okay, I will just cite an example. This was long time ago. Bigla ko lang naalala nangyari sa akin nung bago pa lang ako sa Amerika. So, yung Eastern Time at saka Central Time, di ba, hindi ko ma-distinguish. Akala ko ang Eastern Time, may mga may mga list yan eh. Akala ko ang New York is Central Time, Eastern Time, mga ganon. So, may mga simple, pero yan okay lang yan kasi hindi naman ako pinanganak dito at hindi naman natin pinag-aralan yan noon eh. Sa Sibika at Kultura, inaral, di ba? Kung ano yung mga bansa. Ganyan natin, just for fun. Bigla ko lang naalala yun. Kasi may appointment ako, ang sabi, okay, kunyari, 2 p.m. Central Time. So, tumitingin ako sa oras, ang tinitignan ko, New York Time or Eastern Time. So, yun yung mga bagay na pwede tayong magkamali. Pero, hindi naman tayo, hindi naman tayo, hindi tayo government, ahensya na, dapat yan dino-double check mo, di ba? Anuhin mo yan, i-double check mo kung tama yan, mag-i-imprenta ka ng pagkadami-daming. Imagine mo, bigla na tayong pasok ko to. Ilang milyon ang ginastos dun sa pag-imprenta ng Banawi Rice Terraces na yun. Sinayang na naman nila pera nyo. Pero nagbayad yun mga palangga. Now, na-gets nyo? Na hindi porket, tanggalin na lang namin kasi nagkamali kami. Pera ninyo, na sana, magkano ang bawat tarpaulin, na sana yun ay pang-livelihood program ninyo. For ano lang to, bigla ko naalala. Eastern Time. Ito learning tayo. States. Okay? Para alam natin. Bigla ko naalala, wala tayong magawa dyan. Eastern Time States. Ano yung mga Eastern Time? Eastern. Wala, dami palang Eastern Time. Google nyo na lang, 22. Okay? Ang dami. Kentucky, New York, New Jersey. But anyway, tignan natin ang Central Time. Nagbibigay ako ng example kasi nagkamali ako nito dati. I was expecting 1 hour pala ang difference nila. Ito yung Central Time. Yung kausap ko kasi, mga 1-800 number, di ba? So, nalilito ka talaga. Ayan, Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska. Ay, gusto ko pumunta sa Nebraska. North Dakota, Oklahoma. Gusto ko na pumunta sa Oklahoma. Texas, I've been there. Wisconsin, mga ganon. So, anong ibig ko sabihin dito? Nagkakamali ang tao. Wala naman lahat, alam natin. Wala naman ganon, mga palangga na perfect ka. Ano ka? Genyo sa pinaka-henyo. Walang taong ganon na alam ang lahat. But, dyan sa Department of Tourism, bago mo i-release yan, dinoble check mo, Frasco. Syunga na lang, palibasa, ang mga appointee ni Bangag Jr. ay abala sa pagnanakaw. Siguro nagmadali sila, i-print na natin to kasi may kickback tayo dito sa, sa mga tarpaulin na ito. You know what I mean? Ilang milyon po, alamin nyo nga yan, ilang milyon na naman ang ginastos doon sa mga tarp na yon na pinaikot sa Luzon, Visayas, Mindanao sa airport. Diba? Sa airport lang ba? Yun yung mga bagay na mga maliliit na hindi nakikita ng taong bayad, ng ordinaryong Pilipino, ng construction workers, ng mga manggagawa, ng mga tindero-tindera, o even mga nag-opisina kasi you are busy para makaahon sa buhay. Minsan hindi yun na napapansin yun eh. Pero kaya tayong may gobyerno, kaya nga may gobyerno dahil sila ang magpapatupad at mag-ensure na tayo ay nagdi-deliver ng mga magandang mensahe, magandang slogan, di ba? Wala kayong lumayo. We give our world, di ba? We give the world our best. Remember that? We give the world our best. Multi-million. Ang ginastos sila, nasaan na? Tapos, inaano tayo, parang binibenta tayo as parang mga alila. Really? Huwag na tayong lumayo. Doon sa stock footage. Ilang milyon mga kababayan ang ginastos dyan sa
Yung rice terraces na yan na inilipat nila sa Benguet. Kaya naman, tama si Inday nung winelcome niya si Sani Angara at in-turn over niya ang Department of Education, pamumuno, at sinabi niya, welcome to the chaos. Talaga to si Inday, ang dami talaga. Daming hanash. Okay? So ngayon, mga palangga, yan. Sabi ni Inday doon, welcome to the chaos. Okay? Chaos talaga. Okay? Magulo talaga, hindi na sa DepEd, kundi yung inyong mga pamumuhay, sa Pilipinas. Pamumuhay ngayon. Lumabas ka sa kanto, makikita mo, kapitbahay mo, palitan na lang ng pulburon, di ba? Ganun na lang, kasi wala na eh. Wala kasing leader na may kamay na bakal or talagang willpower to eradicate this pulburonic. Paano niya gagawin yan? Favorite niya yan. Gusto niya ba ng video? Gusto niya ba ng video? But anyway, mga hitad. Ngayon, kaya naman, bumulusok talaga ang trust rating ni Bangag. Sabi nga ni Tariray, chaos talaga ang Marcos admin. Okay? Truly. Chaos talaga ang Marcos admin. Hindi niyo pa ba nakikita? Ang bigas na tag-20, asan na? Asan na? O, yun na lang. Panloloko sa inyo. Magbibenta sila ng 29 pesos na bigas, mga kababayan, para palabasin na na-reach nila yung kanilang pangako. Pero ang bigas na yon ay hindi makain. Okay? Hindi makain ng ordinaryong tao. Amoy, bukbuk. Okay? Amoy bukbuk o kung ano pa mang, ginagawa po talaga kayong kawawa. At kaya kailangan nyo ng maglabas ng flag. Lumabas kayo sa inyong mga bahay at kakanta tayo ng ang bigas na tag-20, asan na? Asan na? O, di ba? Ang ganda nun. So ngayon, mga palangga, what else? Ano ba talaga ang tingin sa inyo ng bangag na gobyernong ito? Recently, the other day ba yon? Nakita nyo ang ginawa ng MMDA, yung disable ramp, na parang pupunta ka sa impyerno. Nakita nyo yun, nag-viral, na parang hindi siya flat, di ba? Kung hindi doable, ang explanation dyan ng MMDA, hindi daw doable na magkaroon ng elevator or flat. Hindi pala doable, di mag-isip ka ng panibagong strategiya, panibagong idea na makakapagbigay ka ng safety and security, convenience sa mga disabled or buntis o mga may sakit. Imagine mo, gagawa ka ng rap, hindi mo ginamit ang utak mo, matirik, gaganon. Kumbaga, imbis na maibdugtungan ang buhay nitong ating mga PWD at yung mga patatanda natin, bubulusok magugurgur ng wala sa oras. Hindi ka pwedeng magsabi, MMDA, ayan, ngumingiwi din. Katulad ni Kuting. Para mga kambing, ang mga tunang ginimes. Galit ka sa akin dahil pinklawan ka? Okay? Para tayo na biktima. Or, galit ka sa akin dahil bulag ka pa rin? Tanungin kita, ikaw, Pilipino, na nakarinig sa akin. Gusto mo ba yung iyong lola na adadaan sa ramp na yan, na matirik, na paganon-ganon parang roller coaster? May something sa'yo na nagagalit ka kay Maharlika kasi in-expose ko itong kabangagan ng gobyerno ng MMDA. Ibig sabihin yan, bakit nagkakaroon ng substandard na mga proyekto? Kasi, mga palangga, hindi ginagamitan ng utak. In-speed up nila, pinapabilis, sige, approve na natin yan. 5 billion, 3 billion. Kasi they are not for your, what? Welfare. They are for their pockets. Siyempre nga naman, pag nag-approve na, kahit ang leche craft na yan, pa-roller coaster kayo. Kasi wala po silang pakialam sa inyo. Now, galit ka kay Maharlika? Baka gusto mo ng video. Ay, nako, mga palangga. Sabi ni, ewan ko sa'yo. Sige, yes, People's Zona, Liwasang Bonifacio sa July 20. Yeah, mayroong People's Zona. Ayan, Liwasang Bonifacio, go, go, go. Right? Trip-trip lang, sabi ni, palangga. Magkano budget?
100 million na ramp. Oh, secret name, sabi secret name. Yun ang sinasabi ko sa inyo, magagalit kayo sa akin na yung ngangabels ko ayaw tumigil. Dapat magalit kayo sa gobyerno na binibigyan kayo ng ramp na parang roller coaster. Bibigyan kayo ng mga pictures dyan sa tourism na kunyari, this is from the Philippines. Yung pala, somewhere in Thailand, somewhere in Zurich, somewhere in, hindi Pilipinas. Imagine mo, ang ginagamit nilang stock photo or footage, hindi talaga galing sa Pilipinas. Napakatamad ng gobyernong ito na marami ka pa sana pwedeng bigyan na trabaho in terms of photography, di ba? Pag pumunta sila doon sa mga lugar na yon para i-promote ang ating bayan. Pero tamad sila. Bakit? Madali nga naman bumili ng stock footage for $35. Magpapamember ka lang doon sa site na yon, $35 a month. Then, pwede mong sabihin, dyan sa budget, 35 million yan. Yung gastos ng mga photo na yan, kinuha namin sa ganito, sa ganyan, sa lugar ng Pilipinas. Imagine mo, dadagdagan lang naman ng zero. $35 a month, yung subscription doon sa mga stock footage website na yon, na kung saan pwede kang bumili, pwede kang gamitin yung mga pictures or photos para kunyari, papalabasin nila na ito ay isang parte ng Pilipinas. So, from $35 per month subscription, dadagdagan na ng 0-0, pwede maging 3.5 million, pwede maging 35 million, pwede maging 350 million, o pwede maging 3.5 billion. But too much na yan. Pero I think 335 million or 350 million, pwede nilang gawin yan. Kasi ganon sila bangag. Hindi nila ini-ensure ang safety mo, palangga. Ang kinabukasan ni lola mo, paano nila ensure kinabukasan ni lola naton? Abi, sige abi. Mga palangga ko, mga Ilonggo dira nga gwapa-gwapa katulad nyo. Alright? Shout out dali sa akon nga silent follower na kasingkinis ng Makopa. Palangga, minessage kita, alam mo to kung sino ka. Okay? I appreciate your din to itong palangga akong to is very vocal din siya at gorgeous like me. Okay? You know who you are. So, by the way, I'll send you 2 books. Okay, regaluhan ka ta palangga. Kasi love kita palangga. Alright? Kaya ka ng 2 books para ipamahagi mo sa kung gusto mong pamahagihan. Good news, mga kababayan. Dumating na po, di ba? Parang dumating na mga palangga ang ating books, kaya available na siya. So uunahin ko muna yung first 1,000. Actually, more than 1,000 people ang nag-message sa akin. But I received 532 copies. Okay, so sold out na siya talaga. But still, you can message me. Ngayon, may parating pa na shipment, di ba? On the way here. Ngayon, yung mga naunang nag-message sa akin, ipa-prioritize ko po kayo. Pero eto lang, mga kababayan, para hindi na ako mahirapan. Para huwag niyo akong pahirapan dahil 2 lang kami ni Rolly ang nag-distribute. Okay? Pag email kayo dyan, okay, lalo yung mga nasa Amerika, okay, email kayo dyan kay Palangga, Maharlika Network at Proton Mail. Put your name, shipping address, phone number. Huwag niyong kakalimutan ng phone number. Kasi ika-copy-paste ko lang yan, mga hitad. Dahil hindi ko kaya yan. 1,000. Wala na akong magagawa dyan, palangga. Mauubos ang Jora ang oras ng palangga ninyo. Ayan na ang ating email. So, dumating na, kanina. So, good news yan. So, yung mga unang nag-message sa akin, kayo ay makakakuha na ng kopyang yan. Alright? Screenshot nyo ang ating email. So, para makita nyo na rin, mabasa nyo na yung mga ebidensya dito. So, ayan good news yan Name, shipping address, and phone number. Okay? You will pay sa Amerika, magbabayad kayo through Zelle payment or Venmo. Mas easy. The price. Okay, before anything else, ang presyo po niyan ay nalaman na natin. So, sagot nyo shipping Okay? Murang-mura na yan. Almost the same doon. Ang, tawag dito? Ang hardbound is baka magkamali ako. Okay, baka mamaya, teka. Hardbound, okay, tignan natin.
Okay, para sigurado tayo mga hitad, ha? Okay, here we go. Hardbound is $27.99. Pwede sarado ng $28.99 pa. But yun ang selling SRP natin sa Jamaica. $27.99 this one. And the South, did I say South? So, softbound. Ang soft, para southbound kasi, no? Ang softbound is $19.99. So, sa makatuwid, 20 yung soft, 28 yung ito. Now you know, yun na yun. Balik tayo sa pinag-usapan natin mga palangga. Okay? Email lang kayo. Okay, pinag-usapan natin ang trust rating ni Bangag Jr. na bumulusok dahil sa mga pinagagawa nila. Smuggling, corruption, alam nyo na yan. Now, what? Disabled ramp, you know? Ano pa ba ang mga eksena dito na ginagawa nila? Puro concert, puro ayuda. Kaya naman, mga kababayan, kung mataas ang crime natin sa Pilipinas, mataas ang crime. Okay? Sino foreign investors ang pupunta sa Pilipinas? Atras ka. Doon pa lang sa pag-release pa lang nila ng TARP doon sa airport na ang rice terraces ay nasa Benguet. Diba? Doon pa lang, kung ito mga investors na ito ay nagsasaliksik sa mga pangyayari sa Pilipinas, nakikita mo na failed talaga ang mga jutak nila. Ibig sabihin, wala sila sa tamang katinuan. Diba? Ako nga dito, bago ako magngaw-ngaw, minsan nagkakamali din tayo kasi minsan, nagba din ako sa kape. May mga moment, alam nyo yan. Remember, ito, talagang epic to nangyari sa akin. Talagang binubolja ko si Andres Bautista ng Comelec. Ang ingay ko, ikaw, Andres Bonifacio, magbabayad ka, Andres Bonifacio. Di ba? Kasi parang Andres. So, nagkakamali ka, lalo na pag ngagba ka. Lalo na kung buti kape lang ako. Kung ngagba ka sa pulburon. Pero ang sa akin lang, government agency po ito, mga kababayan. Wala kang karapatang magkamali. Kasi hindi ka lang naman isang tao. May mga tao ka, may mga staff ka. Right? Tayong mga bibili, pwede tayong magbayad ng book bago sa atin at bigay ng mag-deliver, bus stations, correct me if I'm wrong. Ano palangga? Tayong mga bibili, pwedeng tayo magbayad ng book. Ano yun, palangga? Yes, may bayad ka talaga, palangga. Wala man libre palangga. Oo, kasi ang cost nito, syempre, magbayad ka talaga, then yung shipping, we will announce, depende sa location ninyo. Alright? Ngayon, lutang, sabi ni Reg TV, lutang, magsilayas kayo. Now, ang eksena nila ngayon, ni Bangag Jr., ito. Tama ba? Napag-usapan natin yung mga drama-drama ni Lisa Tanas about, Philippine Coast Guard Auxiliary. Kadiri, Yeah, Kadiri.